Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Si Kamanong po inyong likod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. At sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong pahayag kahapon ni Senator Marcoleta. Ang kanya pong mga pahayag na huwag daw po tayong mag-alala sa nangyayari po sa kanya. At syempre po, napakatindi po kasi ng pressure. Pagka ikaw ay lumalaban para sa katarungan at ipinaglalaban mo ang tama, ay siya pang ginigipit mga kababayan. Kasi po mismo ang gobyerno na natin ngayon ang sindikato. Di umano. Pakinggan na po natin, panoorin po natin si Senator Marcoleta. At magkomento po tayo. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Ngayong araw ay narinig po ninyo ang pagpapahayag at mga deklarasyon at testimonya ng mga dating sundalo na nagpasya na magkatipon-tipon kaninang umaga at natapos kani-kanina lang tungkol sa maanumalyang flood control projects na kinapalooban ng maraming pagdideliver ng napakaraming mali-maletang salapi sa iba't ibang mga tao at opisyalis ng ating bansa. Yan po ang sinasalamin sana, mga kababayan, ng dapat na nangyari na inaakala naming huling pagdinig sana ng opisyal na Blue Ribbon Committee na aming sinet noong June 11, 2026. Hindi nga po natuloy yun, mga kababayan, dahil nung matunugan ng ibang mga kasama namin na kami magdadaos uli ng panghuling hearing na lang ng Blue Ribbon Committee, ay sinabi nila na mayroong security threat ang Senado at ang aming mga kawani ay sinabihan nila na mag-work from home na lang. Dahil po sa security threat at nagkaroon po ng napakaraming mga tanod sa Senado at wala naman po kaming magagamit na mga kawani, hindi po natuloy yung June 11 hearing na yon. At nang dahil doon ay nagpasya ang mga kumukup-kup dun sa 18 at higit pang mga dating sundalo na maggawa na lang ng pagpapahayag na ginawa nga nila sa araw na ito. Yan pong mga narinig nyo sa araw na ito ay siyang dapat na marinig po ninyo sa isang pagdinig ng Blue Ribbon Committee na ang representasyong ito ay matagal na pong itinalaga ang kanyang kakayahan na siya ang manguna na matukoy po natin ang mga taong nasa likod ng napakamalaganap at napakamalaking nakawan sa salapi ng bayan na ganap po sa kasaysayan ng ating republika. Nang dahil po dyan ay marami po ang nagkaroon ng galit sa inyong lingkod at ako po ay kinasuhan nga ng kahit mga imbentong mga kaso. At maaari pong isang araw, hindi po natin alam kung ngayon o bukas, sa kamakalawa, ay iahain po sa akin ang warrant of arrest upang ako po arestuhin, upang hindi ko na maipagpatuloy ang aking gustong mangyari na matukoy po natin ang mga may kagagawan ng lahat ng ito at mapanagot natin sila. Pero wag po kayong mag-alala kahit ako po ay kanilang maaresto at maipakulong, kagaya na po ng sinasabi ko, ay hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin natutukoy ang mga taong ito dahil kayo po talaga ang dapat pagsilbihan namin. Interes po ninyo ito. Huwag kayong mawawalan ng loob at huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Pansamantala lang naman siguro ang hindi tayo magkikita ng harapan. Ngunit dahil po sa ating pakikipaglaban, alang-alang po sa interes ng ating bansa, ay kailangan tayong magkaisa. Sa tulong po ng Panginoon Diyos, magtatagumpay din po tayo. Mabuhay po kayong lahat at sana'y araw-araw ang diwa ng ating pagkakaisa ay huwag pong mawala sa bawat isa sa atin. Salamat po sa inyong lahat. Nakakalungkot po mga kababayan kasi
Nararamdaman na po ni Senator Marcoleta na siya po ay ginigipit at gigipitin. Dahil sa mga susunod na araw po siguro nararamdaman niya na niluluto na po ng ombudsman ang kanyang kaso para dalin po sa Sandigang Bayan. Katulad po ng ginawa nila kay Jinggoy Estrada. Hindi po ba? Dahil lahat po ng pumapanig sa katotohanan at gustong mapanagot po ang kawalangyaan ng gobyerno sindikato sa ating bansa, na yun din po ang hangarin ni Senator Marcoleta na mapanagot po ang mga magnanakaw sa ating bansa. Pero sila pa ang kinikitil at ginigipit at pinarurusahan dahil nga po mismo ang gobyerno pala ng ating bansa ay siyang sindikato ng pagnanakaw di umano. Nakakalungkot po. Pero may awa po ang Diyos. May awa po ang Diyos. Tama naman po ang sinasabi ni Senator Marcoleta. Hindi naman po panghabang buhay sila riyan. At hindi naman po magtatagal ang kasamaan nila. Matatapos at matatapos din po ang kasamaan nila. At ang iiral po ay ang sa Diyos. Hindi po ba? Kaya nga po sinasabi ni Senator Marcoleta, huwag po natin tanggalin ang ating pagkakaisa kahit po tayo ginigipit. Dahil mismo kahit po sila mga senador ay ginigipit po ng mga sindikato sa ating bansa. Nakakalungkot lang po mga kababayan, bakit nagkaganito ang ating bansa? Kung sino pa yung ubod na ng yaman, napakaganda na po ng pamumuhay, maalwan na po ang pamilya, wala na po silang problema sa pera. Hindi po ba? Kompleto na po sila sa lahat. May mga ari-arian pa sila sa ibang bansa. Pero sila pala ang mga sugapa at gahaman sa pera at kapangyarihan sa ating bansa. Sila pala ang nagpapahirap sa mga Pilipino di umano. Kaya ingat-ingat po at isama po natin si Senator Marcoleta sa ating po mga dasal at panalangin na hindi po sana magtagumpay ang kasamaan nila na gagawin po dito po sa mga lingkod bayan natin na lumalaban po sa katiwalian ng mga sindikato sa ating gobyerno. Sana po hindi po sila magtagumpay. At lagi po sana natin sila isama sa ating mga dasal at panalangin. At Senator Marcoleta, talagang darating po talaga. Dahil po ngayon, sa panahon po ng binagawang Pilipinas, ay nakita po, kahit po kayo nakita nyo, kung gaano pala karami ang mga nagpakademonyo dahil sa pera at kapangyarihan sa panahon po ngayon ng binagawang Pilipinas. Nagsanib puwersa na po lahat ang napakasasamang mga politiko sa ating bansa. Nagsanib puwersa na po. Isinama pa pati po ang mga makakaliwa di umano. At ang napakaraming bayaran daw po sa social media at mainstream media. At nahandyan pa ang mga sakim din sa kapangyarihan at pera ng mga oligarkiya di umano. Hindi po ba? At ang mga makakaliwa, napakarami po. Nagsama-sama. Pati po ang dilaw, pink, yellow, liberal. Wala na pong paninindigan ang mga yan di umano. At ganun din po ang simbahan. Hindi po ba? Sanib puwersa na po sila, mga kababayan. At tayo naman po yung umaasa, katulad po ni Senator Marcoleta, umaasa po na ito pong mga tao na ito pong mga nagpakasama na hindi pala tunay na lingkod bayan, sila pala magpapahirap at magpaparusa sa mga Pilipino at magbabaon sa atin sa kahirapan at kahihiyan ng ating bansa. Sila pala, hindi po sila magtatagumpay, mga kababayan, at iiral po ang kabutihan ng Panginoon. At meron po yang kalalagyan ang mga tao na yan. At umaasa po kami, Senator Marcoleta, na hindi po sila magtatagumpay sa plano po nila sa inyo at sa inyo pong mga kasamahan. Maraming salamat po, Senator Marcoleta, sa inyo pong pakikipaglaban at pinili po ninyo ang tama at kabutihan para sa aming bansa at sa ating bansa. At hindi po kayo nasilaw sa kinang ng maleta at laman ng maleta. Maraming salamat po sa inyo pong paglilingkod na para po sa mga Pilipino. Mabuhay po kayo. At thank you rin po sa naagusto po natin Tambayang Makabayan.
sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hercio from Canada, kay Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley, Jem Aris from United Arab Emirates, Annie Jo, Norma Garcia, Mary Natividad Blinden from Netherlands, Gay at Shena, Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Rolando Timbol from Alberta, Canada, Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA, si Arthur Estraniero from USA, Randy Crispino from Pasig, Mika Legaspi, Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, Romulo Di Binagracia from Bacolod City, at Ma'am LB at Sir Manny from North Miami, Florida, USA. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyong lahat at ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa at God bless po sa inyong lahat. At tayo po mga kababayan ay magtiis po. Tiis-tiis po muna tayo. At katulad po na sinasabi ni Senator Marcoleta, hindi naman po sila magtuatagumpay ng pangmatagalan. Mga kababayan, babagsak at babagsak din po ang kanilang kasamaan. Tiis-tiis lang po tayo. Muli po, paalam. Bye-bye.